the Heritage Series Season 2 brought to you by The Good Meat by Pilmico Farms. And bilib na bilib talaga ako dito sa kanila kasi it's the freshest ingredients. Yes. Maganda yung packaging, vacuum sealed, Yes. and handled by professionals. Yan. Tsaka ang maganda pa talaga doon, each pack, ano siya, dish focus na siya. Tulad sa ginawa nga natin nakaraan, nakalagay doon, tongkatsu, anong lulutuin mo doon? Tama. Siyempre, tongkatsu na. Hindi ka na magja-chop, hindi ka na maghihiwa. Yun na talaga lulutuin mo na ikaw na lang iniintay. Kaya lagi rin talaga akong excited na magluto gamit ng The Good Meat eh. Kasi, ayan ang dali, ang sarap, ibang klase, hindi ka talaga mapapahiya. Pero hindi kasi ibig sabihin nun, yun lang yung lulutuin mo. Suggestion lang naman yun, siyempre, yung creativity mo pa rin, di ba? And feeling ko, yung creativity natin, masasagad dito sa kung ano man yung challenge na nasa harap natin ngayon. So, tara, simulan na natin to. Chef, mukhang ano to, Mukhang anim pa. pamilyar to. Meron tayong Ginataang kalabasa. sitaw at kalabasa. Tama. Laing. Bicol ba yun? Oo, Bicol ba ito? Binagoongan. Basta parang gano'n. So, eto, gatato yung mga nasa Tama, baba. tama. Oo. Eto, ang paborito ko. Palaya. Ang palaya. Oo, Bitter. paborito ko yan. Pero hindi na ako bitter, pero masarap yan, di ba? Tapos eto, chapsuy. Chapsuy. Eto, Lumpia. Lumpia. Oh. So, alam mo na ba, Chef, kung anong gagawin natin ngayon? Bigyan ng twist. Bigyan ng twist. So, ang gagawin natin ngayon, Chef, ay i-elevate natin itong mga dishes na to. Siyempre, gamit ang The Good Meat. Di ba? Very minimal na yung pwede natin gawin. Okay, may naisip na ako. Okay na ako. May naisip na ako. Iba talaga pag inspired, ano? Pangang ha? Sabagay, Bicol Express nga eh. Chef, Ako, tikman natin yung chapsuy na to. Okay. May naisip na rin ako. ano naisip mo dyan? Gusto ko may crunch eh. Baka maghalo ako ng crispy pork. Uy, At gusto ko may smoky element. smoky element. Na hindi overpowering. Magko-complement na siya sa chapsuy. Yes, tama. Medyo nai-imagine ko na nai-imagine. Kasi di ba chapsuy Chinese? Mm-hmm. Alam mo yung asado pork? I-chop mo yung asado pork, ihalo mo yun. Sarap yun. Parang, oo. So baka magagawa ako ng barbecue. Sige. Excited ako dyan, ha? Ikaw? Parang ito na rin yung gusto ko. Pero eto ko. Curious ako dyan. Anong gagawin mo? Kasi pagkakain ko nung Bicol, sobrang lambot na halos natuto. Kasi taba yung nakuha ko eh, di ba? So naisip ko, so kapag meron kang malambot, ang masarap na katambal dyan ay malutong din, di ba? So, paano? Tara, lutuin na natin to. Tara. O, tara. Akin na to. Hindi, ito side dish ko to. Actually, gusto ko magdala ng lumpia. Wala lang, pangkain lang. Dalawang kanin nga po. Yan, at nandito na ulit tayo, syempre, sa kusina natin, Chef. Chef, syempre, bago natin lutuin to, malaman ko muna, ano ba ang gagamitin natin ngayon? Ang gagamitin natin today ay... Uy! Syempre, alam na natin yun. Maganda ang bag. Yan. Para sa'yo. Okay. My favorite, The Yan. Good Meat Belly Slice. At saka guys, tingnan nyo. Yung layering ng taba. Di ba normally pag liempo, yung mataba ay makapal? Yes. Pero ito, pantay. Tama. Ang ganda ng ratio. Maganda yung alteration, maganda yung salit-salit niya. Di ba? Laman, taba, di ba? Tapos, pagdating mo sa may skin part, hindi ganun kakapal. Tama. So, paano? Simulan na natin to. Tara. Chef, pwede mo ba akong tulungan? Of course, I am your assistant for today. Yan. Anong gusto mong pagawa, gagawin ko. Hiwain natin to, Chef. Una muna, di ba? Ito, yan. Okay. Hiwain sa gitna, tapos medyo square-square natin ang Okay. Yun. And then, Tapos, ilagay natin dito. Yan, dyan sa mas makapal na pa natin. Kasi, ang idea dito is, subukan natin siyang i-render yung mantika ng pork natin. Tingnan natin kung anong mangyayari, di ba? Yan. Tulungan na kita. so walang mantika. Wala muna. Wala muna. Okay. Oo. Pero i-preheat ko na to. Okay. Meron tong maliit na buto dito na madali naman tanggalin yan. Huwain nyo na ng konti. Yan. Huwain nyo. Yan, konti lang. Tinanggal ko to, pero isasama ko pa rin to dito. Pero syempre, tatanggalin natin ito mamaya kasi hindi ba sarap yan. Make sure lang na tatanggalin nyo kasi pag yan nakagat ng nanay nyo, naku, papapamasta na naman. Agad-agad yan, magpupull out agad ng moisture yan and magkakaramelize na yung baboy natin. And hopefully, enough yung fat na ma-render dun sa baboy natin para maluto niya yung sarili niya.
If not, wala namang problema magdagdag ng mantika. Gusto nating makuha kasi yung texture, yung hinahabol natin dito eh. Tapos habang hinihiwa natin to, chef, nag-iisip na ako kung paano tayo gagawa ng sauce. Bango! Bango nga. Bango ng, alam mo yung baboy at patis. Ang ganda. Ang ganda talaga ng Ang ganda. kombinasyon. Lalo, kung ang pork nyo ay walang anggo, walang off smell, tulad syempre ng ginagamit natin ngayon, the good meat, di ba? Kasi, katulad na sinabi namin kanina, yung baboy ay matamis, tapos kontrahan mo ng maalat na patis. Woo! Parang nakakuha ka ng sariwang-sariwang isda at asin lang ilagay mo. Yes! Yun Yes, Yun yung oo. feeling niya ngayon. Naalala ko tuloy si Baguio Mountain. Ay, nako, si Chavi. Yan. Kailan mo ilagay yung mantika? Sinusubukan ko lang munang lagyan ng browning. Not all the pieces, pero okay. kahit yung ano lang. Yung Parang i-sear mo majority. muna siya. Ayan, medyo nagmamantika na siya. So, pwede ko nang hinaan ng konti. Chef yung Brunois, no? Or slice lang? sige, brun mo muna maiba naman para hindi siya mukhang sisig. Grabe, no? Brun mo. Ibig sabihin na nung pino. Yun lang. Yun lang yun. Ayan. Habang ginagawa ni Chef JP at habang nire-render natin to, siguro, inspect ko muna ng konti to. Chef, tinan mo. Puro taba. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Ayun, no? Diba? Puro taba, oh. Yung yielding mo. Sa ganito, lugi ka na. Egol na yan. Egol na yan. Tapos diba? dami pang re-reklamo. Mataba. Ganyan. Ano problema niya sa mataba? Ba't not kayo tumatawa? Tinikman ko to, masarap, mataba, and andun na yung flavor niya. Yung alat niya, nandun na sa tama. So, kung pagko-combine natin itong dalawang to, dapat aware tayo sa salt level ito. Gusto ko sana itong i-reduce dito, pero baka mag-disbalance na yung salt levels niya. Pero sige na, andito na tayo di ba? Bahala na, di ba? Bahal Game na. Kaya natin yan. Tapos lutuin pa natin to. Gusto ko lang mas mag-concentrate pa yung flavors niya and siguro magkadurog-durog ng konti yung taba. Oo, masarap din yan. I mean, masarap yung durog na taba. Tama. Hindi talaga mataba yung pork natin, so wala akong magagawa. Okay. Magdadagdag talaga ako ng mantika dito. Okay. Wala akong magagawa. Magdadagdag talaga ako ng mantika, di ba? I mean, you can look at it as a bad thing, pero honestly, good thing yun, di ba? Kasi again, yield. Yield. Napakahalaga. Wala kang shrinkage. Panalo. Yung fat is good eh. Fat is good. Fat is flavor. Fat is flavor. Fat is yummy. Oh, ayan sinasabi ko. That's what I'm saying. Para po yun sa international audience natin, baka may translation lang ng konti. Uy! Okay na ako dyan. Okay na ako dyan. Pero bigyan natin ng konting kayod lang. Ayun, oh. Yan. Yun yung gata na... Oo, nag-cook down. Down, no? Ayan. Uy. Lagyan natin yan dyan. Kasi eto lang yung ginawa natin. Nireduce lang natin siya. Huwag na natin siyang galawin. Baka po magalit yung nagluto doon. Baka po Gets ko na yung ibig mong sabihin. Camera 2. Nakikita mo ba to? Oh. Nakapatay na yung apoy niyan. Pero kung iiwan mo pa yan dyan na mas matagal, mas lulutong at mas magre-render pa yan, di ba? Ngayon, subukan natin gumawa ng mabilisang emulsified dressing. Hindi ko alam kung talagang magagawa natin. Base natin ay coconut milk. Siya pwede makahingi ng favor. Oo. Pwede. Hawa ka. Ikaw na sa mahirap. Oop, go. So, ang ginagamit natin dito is coconut milk na present din dun sa Bicol Express natin at yung rendered na pork fat na, again, present din dun sa Bicol Express natin pero in-express, pun intended, lang natin in a different way. Diba? Yan, perfect yung! Perfect yung! Ayun, lumalapot na siya, no? Yan. Pwede nyo pang isagad to na hanggang makuha nyo yung mayonnaise consistency. Pero, Happy ka na dyan. Oo. light lang. Kasi maalat din yung pork natin. Nagbibigay siya freshness sa dish. Yes! Kasi eto, braised, cooked down, deep flavors eh. Yes, Eto naman, iaangat natin yung freshness natin. Yung high notes.
ng dish, parang gano'n, di ba? Chef, pwede ako maka-request? Chili green lang po. Okay. Thank you, Chef. Ilagay na natin yung pork natin dito. Onions na naka-chop. Ipahinga ako konti, Chef. Konti Uy. lang muna. Konting sili haba. Tapos, i-dress natin gamit to. Okay. Konti lang. Umpete po, just a little bit. Again, sa international audience mo natin, French po yun. Yan. Tingnan natin paminta. Tapos si Chef JP, yan, the ever so popular burnt Pang-garnish lang. Pang-garnish lang. Diba? Kasi sinasabi nila na yung pagkain natin hindi makulay daw. Pakain natin Crayola. So, nung una, bala ko lang siyang pagpatungin, pero dahil mas malaki na yung plato natin, subukan natin siyang i-side by side. Sheesh! At eto na ang ating revitalized Bicol Express. Anong palagay mo siya? Ang palagay ko ay ang ganda. Maganda? Maganda. Palagay ko, masarap din. Palagay ko, kailangan sa tabihan ng... Yan! Di ba? Pwede naman tikman to? Hindi, camera to. Shoot nyo muna yan. Tapos tikman na natin. Hugutom na ako eh. Kumainantay natin, di ba? Chef, akin na yung ano mo. Mga ganito kasi, pwede mo siyang tingnan as pulutan, pero ulam talaga yan eh, di ba? Gusto ko muna tikman mo to kasi may binago tayo dito. Kinonsentrate natin. Yes. Yung level ng alat niya, saktong-sakto pang kanin. Diba? Ngayon, dito tayo sa susunod yung ginawa natin. Dagdag lang ako. Okay. Na-expect ko na medyo makulat pa sana yung balat. Pero ewan ko, may magic ata itong the good meat na to. Hindi. Ano siya? Okay siya. Okay yung balat eh. Di ba? Masarap. Yan, ngayon, siya, pagsamahin natin, dalawa. Oo. Ayan. Ito, the perfect bite, di ba? Balance na siya. Gustong-gusto ko yung texture play niya. Flavor-wise, contrasting din sila. Essentially, almost the same ingredients silang dalawa. Siyempre, bawas ng konti kasi wala tayong nilagay na bagoong. Di ba? Natatakot ako maglagay ng bagoong baka kasi masyadong overpowering yun eh. Maging isa na lang yung lasa nila eh. Pero essentially, it's the same dish na talagang binago lang natin yung expression ng ingredients, di ba? So ngayon, kapag pinagsama mo silang dalawa, parang polar opposites. Nagsalpukan, di ba? Ano masasabi mo siya? Parang nakikiliti ako. Grabe. Nakakatuwa naman marinig sa isang Chef JP Anglo. Tsaka ano, akin na, Sarap. hindi talaga siya mamantika. Talagang kinailangan pa natin dagdagan ng mantika, di ba? This can be a good thing or a bad thing, pero 99% of the time, it's a good thing. And I guess, ito yung lagi natin sinasabi. Kapag ang dish mo, simple lang, every ingredient counts. Tama. Di ba? Tama. So dito sa ginawa natin, sobrang simple lang ginawa natin. Pero dahil nga napakataas ng quality ng ating the good meat, wala. Masarap siyang lalabas, di ba? Wala kang, let the produce speak for itself. Parang gusto mo siyang ubusin talaga. So, i-cut na natin to para yung mga behind the scenes people rin natin, yung parang tululaway na sila eh. So, patikim rin natin sa kanila to. Behind the scenes, ako kakain yan. Direct, cut mo na nga yan kung nang kumain. Hindi, totoo guys, kailangan nyo ma-experience to. Ayaw niyong kumain ha, bahala kayo dyan. Chef, habang sila ayaw nilang kumain, uubusin ko to. Ano ba yung lulutuin mo? Kunin ko lang yung chop suey, and then bahala na mamaya. Okay, tara. Okay. Yan. Alright. Chop suey. Bala ko, Ray, gusto ko gumawa ng parang pork barbecue. Pork barbecue. Tapos, gamitin lang natin yung oven. Okay. Kung walang oven, pwede naman toaster. Yes. Tapos, haluin ko siya sa chop suey natin. At saka, dudurugin ko yung chicharon. Uy. Para magkaroon ng crunch. Okay. Sige. So, I guess yung una nating gagawin is parang mag-marinate tayo ng liempo. Gagawa tayo ng timpla. Oo, okay, tama. Chef, kunin ko yung mas malaki para marami ka maisalang. Sige. Tapos... Kasi mabibitin sa akin pa lang. Yan. Taob yan. Okay. So, Ray, timpla natin ng barbecue sauce. Uy. Konting toyo. Pero, I think pwede rin naman silang gumawa ng sarili nilang timpla. Yes, bahala kayo. Kung anong gusto nyong timpla,
Ako, pwede rin actually oyster sauce. Oyster sauce, pwede nga yun, no? Kalamansi na. Kalamansi. Oo. Bawang. Tapos lagyan ko ng honey. Lagyan ko konting Sprite. Gusto mo tikman? Matamis-tamis siya. Teka lang. Teka lang. Saan yung patis mo? Patis. Siyempre. Pangpabalanse lang. Tama. Tumamis siya sa Sprite and sa honey. And bumango siya sa kalamansi. Yes. Tapos sa bawang. Tapos siguro pwede na yan. Try na lang natin last time. Pag gagawa kayo guys ng marinade, unahin nyo muna to bago yung karne. Yes. Okay ka na dyan? Okay ako dyan. Okay? Ay, wait. Mm. Wait, dito, lagyan natin itong konti, oh. Sige. Worcestershire sauce. Game, Kasi ano rin naman to, eh. Asim din naman to, di ba? Game. Hulog ko na yung ating the good meat. Ano mo, Chef? Ewan ko kung wala tong scientific basis, pero napansin ko lang na ang marination, hindi siya pumapasok sa taba. Nasa laman siya pumapasok. Sa napansin ko, kasi may nakita ka na bang barbecue na mapula yung taba sa loob? Kahit kusino di ba? Kapag mas mataba, yung karning gagamitin nyo dito, baka hindi lang masyadong pumasok yung marination nyo. Dito, sa karne natin, dahil lamang na lamang yung meat, alam natin na ang marination ay pumapasok sa meat, technically, mas magiging malasa to. Kasi mas maraming marinade na papasok, di ba? Tama. And ako I really believe na kapag napakaganda ng produce mo going in, wala ka na masyadong kailangan gawin para sumarap siya. Parang, it's the French way of cooking. Ako, tuwan-tuwa lang talaga ako dito sa The Good Meat kasi honestly, pinapadali nito buhay ko. And kung pinapadali nito buhay ko, mas padadaliin nito buhay nyo, di ba? And also, yung ginagawa naming technique ay parang kumbaga twice cook siya. Meaning, i-braise muna namin siya kasi wala na kaming time to marinate. Like yung sabi ni Ryan na sisip-sip yung lasa sa karne. And then after, pag nag-evaporate na lahat na liquid, tustahin namin siya ulit sa oven natin. Yeah. Or pwede nyo naman i-pan fry or i-griddle, kumbaga. Pinihit na namin yung oven. Pasok na natin, Ray. Okay, Chef. 350 convection broil. Yeah. 350 Fahrenheit. Oo. Okay. Kung wala kayong oven sa bahay, sabi nga ni Chef JP, ihawin niya. Di ihaw nyo, di ba? Pwede rin naman yun. At Sabi nga Chef JP, toaster. Toaster. Alam niyo kung bakit gagana toaster dito? Kasi maganda yung thickness ng The Good Meat pork tempo natin. Kasi even siya. Minsan kasi pag hindi even yung hiwa, baka mamaya luto na itong side na to, o masusunog na, eto dahil makapal. Kasi pag gano'n yung hiwa, hilaw pa, di ba? So, Ready na yan? ready na to. Patingin nga. Tingnan mo. Bango. Grabe to. Tingnan mo. Bango ah. Tingnan mo. Para siyang amoy adobo. Sa bagay, kung isipin mo, Wala lang suka. oo, pero kasi may acid din tayong nilagay. No, kalamansi. Kalamansi. Tsaka may konting asim yung yung barbecue sauce na nilagay niyo eh. Sa nangyari dito, pinaghalo mo yung braising and broiling. Alam mo yun? Oo. Ayun o, ang ganda ng tosto, di ba? Tapos, tignan mo to yung ilalim niya, Tapos ang ganda kasi mamaya, itong tusta na to, guys, hindi yan sunog Tusta lang. Yung tusta na to, babagay yan sa chop suey mamaya. So, chop natin. Sana huwag mong ubusin. Nas na. Sige. Sige na nga. Sarap. Gusto mo bang palaputan natin? Pwede. Pwede, no? Gawin nating sauce. Para halo natin dyan. Oo, para kunin natin yung gulay nito. Tama. Oo. Tapos, kasi minsan may chop suey na mapula, chop suey na medyo matoyo. Kami, gano'n kami Okay. mag-chop suey eh. Eto na. Ito na. Pwede mo na gawin. So, ako, kunin ko lang yung karne, and then bahala ka na sa sauce. Ayan. Meron po tayo strainer. Okay, bato mo nga dito yan. Kunyari ako si Thor. Bato mo. Ito kailangan natin salain kasi kailangan natin iiwas yung yung mga buto. Pag nireduce yun to, mas lalapot naman siya since marami tayong nilagay na asukal. Chef, kanina may sinabi ka. Duruguin natin Chicharon. yung chicharon. Tsaka, ini-encourage namin na sa kusina,
mag-debate kayo. Mag-brainstorming kayo. Yes. Ay! Ano? Ay! Ano? Pwede ibang palabot natin dito, chicharon, tulad ng ginagawa sa palabo. Sige. Pwede, no? Pwede. Yan. Chef, test ko to, ha? Go lang. Baga. Tikman ko muna. Uy, lumapot oh. Diba? Adib. Diba? Para maging chop suey pa rin. To, asukal. Asukal. Lagyan ko lang ng soy sauce para rin chop suey pa rin siya. Nag-iba yung lasa niya. Nung nalagay yung chicharon, Oo. nag-iba yung lasa. So, toss natin siya sa Tama. Toss natin sauce. siya. Ito. Kuha ko konti. waka. Puhos natin ng konti yung sauce natin. Konti lang. Kung pwede po. Yan. Tapos, chef, pengin ako, ha? Go lang. Lagay ko na rin dito. Okay na ako sa ganito? Oo. Okay na ako Oo. sa ganyan? Plate na Konti tayo. lang, oh. Plate na tayo. Pero tama na. Yan na lang. Ganyan mag-plate yung Chef JP eh. Laging merong on the side. Alam mo yun? Chop suey may kalamansi ba? Wala. Wala. Sorry, pancit canton pala yun. Kung tutuusin, sa amin kasi kapag may natitirang chop suey, ginagawang pansit canton. Oo. So it might work. Plus, may kalamansi din rin naman natin yan, di ba? So baka na nga naman pwede, di ba? Iniiba nga natin yung dish na-elevate. O sige, dalawa lang kung gusto nyo lang. And then, lagyan ko lang konting green. So, spring onions lang. Ito na ang ating reimagine chop suey. Chef, meron ka bang particular na itatawag dito? The good meat chop suey. Yeah! So ano to? Titikman naman natin to. Tara, tikman na natin to. Tara, Pero teka tara, lang, tara. direct. Yung labi mo, punas dito. Chef, baka pwede unahin mo na ako. Unahin mo na ako. Go. Unahin mo na ako. Parang awa mo na. Kaya pa ako nang gigigil dyan eh. Ako naman magsasandok para sa'yo. Give and take. So, imagine guys, from your humble chop suey, tapos Naluto yun, na. Oo. Tapos yun, nilagyan lang natin ng texture, smoked meat, or inihaw na baboy, or roasted pork. May elevate siya. Oo, Ayun. Ulitin ko. Yung gulay, medyo overcook na. Nung dumating sa atin. Kasi, ganito yan pwede mong tingnan tong ginagawa namin as hindi karinderya evolution, kundi leftovers. Pwede rin yun eh. Yun yung another perspective dito eh. I mean, pustahan, pag nagluto kayo ng chop suey sa bahay, marami rin natitira. Kasi, aminin natin, hindi naman talaga lahat ng tao kumakain ng gulay. Pwede nyo gawin to. At syempre, kapag natira na yung gulay, lumalambot na talaga siya, di ba? especially pag nakababa dyan ng matagal. Tama. So, yun nga, like, I guess, yun nga, sabi ni Ryan, perspective. So, yung perspective, minsan, diskarte rin yan. Na okay, sige, medyo malungkot na yung gulay. Lagyan natin ng crunch. Lagyan natin ng inihaw na baboy. Tama yun eh. Then tsaka, this is another way of repurposing yung mga pagkain na existing na. Yung lasa ng kabuuan ng dish natin, nakapaloob dun sa buong dish yung lasa ng the good meat natin dahil yung sauce natin ay technically gawa doon sa rendered na mantika. Tama. Yung ating the good meat liempo. Ibang klase. As for the pait, actually, Okay lang eh. okay lang eh. Kasi nga, nag-ihaw ka eh. Alam mo, meron kang high heat flavor na in-introduce dito. Textures niya, low, mid, top. Alam mo yun? Yung malambot na gulay, yung liempo natin na braised, tapos yung liempo natin na naka-expose sa taas, which is yung lumutong, plus yung chicharon natin, ang dami nangyayari sa bibig mo. Sobrang sarap, sobrang panalo na ito. Yung sinabi mo kanina sa lasa ng baboy, what if kung lalagyan mo ng pork stock? Diba? Mas malasa. Sabi sa inyo, lalo, kung gagamitin natin dito ay the good meat products, yung mantika nyo, hindi lang siya basta mantikang, ano mo yun, madulas. Hindi. Meron siyang dalang ninamnam talaga na, sa totoo lang marami na akong baboy na nakain sa buhay ko. Walang ganun eh. Ang dali-dali sabihin na, hindi, ang baboy lang yan. Hindi. Kailangan nyo matry ito. Kailangan nyo Tsaka talaga after seeing their facility, parang iba na yung perspective ko sa pag-process ng baboy. At dahil nakita mo yung proseso sa likod nitong produkto na to, mas na-appreciate mo talaga siya.
Kaya yung napakaganda. byproduct maganda sa madaling usapan. Let the product speak for itself. Na. Tama. Kung meron ako isang bagay na napulot dito sa Season 2 ng The Heritage Series. Kasi ang dali sabihin na maganda yung produkto. Oo, Season 1 pa lang, alam na namin yan. Naiintindihan na namin yan. Pero ang talagang na-appreciate ko dito is yung proseso. Kung ano ba yung magic sa likod. Kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari para makuha nyo tong bagay na to. Hindi lang dun actually sa klase ng baboy, pati yung buong production. Medyo eye-opener yung nag-visit tayo dun sa facility nila. Yes, yun Parang talaga. natauhan talaga tayo eh. Having seen everything, yung extra step na binibigay nila. Yeah. Pag nag-extra step ka, yung byproduct mas maganda. Yes, which is very reflective sa product nila. No, going the extra mile talaga di ba? Kaya nga, maraming salamat syempre sa The Good Meat by Pilmico Farms para sa ating second season kasi talagang nag-enjoy kami. Sino ba naman di mag-e-enjoy, di ba? Trabaho pero nagluluto ka, nagpapakain ka ng mga tao. Plus, yung mga ginagamit mong produkto ay sobrang gaganda. Di ba? Kaya siguro abangan nyo lang kami sa Season 3, 4. 5, 6, And baka sa 7. global. Malay mo, di ba? The Good Meat International. The Good Meat. The Good US, Earth. The good universe. The Good Continent, The Good Country, The Good Milky Way, kahit ano na, di ba? Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Sana na-appreciate nyo tong effort ng lahat ng tao dito. Kundi palakpak naman para sa prod team. Maraming salamat sa inyo. At saka guys, yung shoot na to, sobrang saya kasi maliban na nag-i-enjoy kami sa isa't isa, napapakain rin namin mga to. Yung kagandahan dito, niluluto namin at kinakain nila. So, nagugustuhan nila. Hindi tayo nang bobola dito or hindi siya kungwari lang. Totoo talaga siya. Teka lang. Baka lang, alam ko lagi natin sinasabi to, pero baka lang meron silang nakalimutan, di ba? Saan ba mabibili ang The Good Meat? Kasi gusto natin May coding ko ka na. i-spread yung love eh. Okay, At saka okay. yung mga itong bagay, hindi pwede tayo magkamali. Tama, Kasi tama. importante yung mga bagay Pakita na to. natin. Pakita natin sa kanila. Yan. Sabay tayo 1, 2, 3, go. The Good Meat is available at major supermarkets and online. TheGoodMeat.ph. Follow them at their Facebook, The Good Meat, on their Instagram and TikTok page at The Good Meat PH. Yan. So maraming salamat mga inaanak. Follow nyo sila, follow nyo rin kami. And sana nag-enjoy kayo and sana gayahin nyo yung mga niluto namin dito. And syempre dapat itry nyo lahat ng produkto ng The Good Meat. Promise, hindi kayo mapapahiya. Ito nalulutuin ko. The Good Chef.